Magandang araw po sa inyo, Sir Misteryo, at sa lahat ng mga nakikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arnel at ibabahagi ko ang tungkol sa tatay ko na naging mangingisda sa Samar bago kami lumipat ng Maynila. Matagal ko nang kinikimkim ang kwento na ito na sa tingin ko'y kakaiba at hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin. Si Tatay Benito ay isang simpleng mangingisda. Halos lahat ng kababaryo namin ay nangingisda rin, pero kakaiba si tatay. Sa tuwing uuwi siya galing laot, hindi nawawalan ng huli. Samantalang yung ibang mangingisda, minsan wala talagang dala. Siya, palaging siksikan ng bangka sa dami ng isda. Marami ang nagtaka, pero kahit sino ang magtanong, tawa lang ang sasagot ni tatay. Palagi niyang binibilinan si nanay na wag siyang lalapit sa dagat lalo na kapag gabi. Hindi namin alam kung bakit, basta sinusunod na lang ni nanay. Minsan naririnig ko si nanay na nagtatanong kung paano nagagawa ni tatay na palagi maraming huli. Ang sagot niya lang, wag mo nang alamin. Hanggang isang gabi, umuwi si tatay na iba ang itsura, basang-basa, nanginginig at punong-puno ng galos ang katawan. Halos hindi siya makatingin kay nanay. Doon niya inamin ng matagal na niyang lihim. Matagal na raw siyang may kaulayaw na nilalang sa dagat. Hindi tao, hindi rin basta hayop. Isang nilalang na nagbibigay sa kanya ng masaganang huli, kapalit ng kanyang presensya. At sa lahat ng mga isda sa baryo, siya lang ang nakikinabang dito. Pero nung malaman daw ng nilalang na may asawa at pamilya ang tatay ko sa lupa, nagalit ito. Pinahirapan siya sa gitna ng dagat. Iniwan siyang halos hindi na makabangon at binantaan na wag nang babalik. Kinabukasan, nagdesisyon na si nanay. Hindi na raw kami ligtas sa baryo. Agad kaming lumipat sa Maynila at iniwan ang pangingisda ni tatay. Hanggang ngayon, tuwing nababanggit ang dagat, halata akong may takot pa rin sa mata ni tatay. Parang may iniwan siyang hindi na dapat balikan. Sir Misteryo, simula noon, hindi na muling nagbangka si tatay. At kahit kailan, hindi niya muling binanggit ang nilalang na iyon sa dagat. Pero sa tuwing makakita ako ng malalim na karagatan, palaging pumapasok sa isip ko, baka hindi lang isda ang nakatira doon. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. At sa inyo na rin po, Sir Misteryo. Tawagin niyo na lang po akong Jerry, taga Samar Leyte. May kwento po ako tungkol sa lolo ko na si Mariano at sa kakaibang kaibigan daw niya sa gubat. May maliit kaming wood furniture store dati at si Lolo Mariano ang gumagawa ng karamihan ng mga upuan, lamesa at iba't ibang gamit na yari sa kahoy. Bata pa ako noon pero ramdam ko na may kakaiba sa tuwing papasok sa sagubat para kumuha ng kahoy. Kwento ni Lolo, hindi raw siya basta-basta papasok doon ng mag-isa. May kaibigan daw siyang tumutulong sa kanya. Isang tikbalang. Ang sabi niya, nakilala niya ang tikbalang matapos siyang makita ng kakaibang hayop noon. Maliit na kabayong kulay puti, hindi normal na kabayo, kundi mas maliit at kakaiba kung kumilos. Nabitag daw ito ng isang mangangaso at halos mamatay na. Tinulungan ni Lolo na makawala sa bitag. Kinagabihan, doon nagsimula ang pagkakaibigan nila sa anyong tao na may kakaibang aura. Nagpakilala raw ang tikbalang at nagpasalamat. Simula noon, tuwing kailangan ni Lolo ng kahoy para sa kanyang pag-ukit, parang may biglang lumilitaw na magaganda at tuyo ng troso na handa na niyang dalhin. Minsan, tinanong ko si Lolo kung paano niya nasisiguro na totoo ang kaibigan niyang iyon. Sabi niya, binigyan daw siya ng isang gintong hibla ng buhok ng tikbalang. Parang simpleng hibla lang ng buhok ng hayop, pero kulay ginto at hindi kumukupas kahit ilang taon na. Hindi raw iyon basta alay, kundi tanda ng pagkakaibigan nila. Kapag dala niya iyon sa bulsa, tiyak na walang masamang espiritu o ligaw na nilalang ang lalapit sa kanya sa gubat. Isang beses lang daw niya nakita ang tunay na anyo ng kaibigan niya. Matangkad, mabangis ang anyo at parang kalahating tao at kalahating kabayo. Pero hindi ito nanakit. Sa halip, patunayan niya na hindi lahat ng nilalang sa gubat ay masama. Sir Misteryo, hanggang sa huling mga taon ni Lolo, nakatago pa rin sa kanya yung gintong hibla ng buhok. Hindi ko alam kung saan niya iyon inilagay nang siya'y pumanaw. Pero naniniwala akong hindi gawa-gawa ang kwento niya. Dahil kung hindi totoo, saan niya makukuha ang isang hibla ng buhok na kulay ginto na hindi natatanggalan ng kislap kahit tumagal ng panahon.